Utang namin lagpas tao. Magkano yung lagpas taong utang niyo dati? Kahit buhay ko, ibibigay ko sa kanya before eh. Gagawin mo ang lahat para lang sa mga mahal mo sa buhay. Dumating sa point na family namin na nakalevel po sa poorest of the poor. Dahil sa pera. Ang mga Pinoy raw kapag gipit sa 5-6 at sanglaan kumakapi. Na-hospital po kasi yung tatay namin. Hindi lang po 30 times silang na-hospital eh. Paano mo ito nalagpasan lahat? Utang ko po yun lahat. ATM namin. Hindi po namin yan nahawakan mula nung naisanla namin. Magkano? 100,000 po yun. Hindi ka nahihiya? Nahihiya po. Yung pinupuntahan ka po nila doon, tatawagan ka po nila maya't maya. Hindi mo ba sinisi Diyos? Nananalig na lang po ako sa Diyos na ang pangako niya po kasi, sumunod ka lang sa mga utos ko. Dadating at dadating ang biyaya para sa'yo. Ngayon, yung 100,000. Naitutulong ko na po yun sa mga humihingi ng tulong sa akin. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Kakausapin natin ang isang napakagaling na negosyante. Siya po ang may-ari ng Extreme Blooms Trading na tumutulong ho sa maraming tao na magbigay ng hanap buhay, especially sa home essential. Please welcome our guest for today, Boss Jocelyn Pagudpod. Hello, welcome boss. Sino si Jocelyn nung kabataan niya? Sa Cavite po ako lumaki. Hindi po nagkaroon ng magandang buhay. Ang tatay ko po, newspaper vendor po siya. Nanay ko po, nagtitinda lang po siya sa kalye namin ng mga mangga, pinya, champurado. Ganun niya po kami tinaguyod. Mulat na mulat po ako doon kasi sinasama niya pa po ako sa palengke. Binibenta niya po sa daan. Age 12, nagkukuskus na po ako ng mga kaldero. Typical na batang kalye na naglalaro ng mga kung anong nilalaro actually ng mga lalaki. Hindi po ako masyadong mapag-aral. And then meron po kasi akong best friend. Sa kanya ko po nakukumpara yung buhay namin na pag nagbe-birthday siya, meron siyang cake. Tapos ang tali-talino niya po, ano bang ginagawa mo? Bakit ako, hindi ako ganyan? Sabi niya, mag-aral ka lang. Pag galing mo ng school, pagdating mo sa bahay, kung ano yung pinag-aralan mo sa school, aralin mo ulit para mas ma-retain yan sa isip mo. Pero hindi ko pa rin yung ginawa kasi tamad po talaga ako mag-aral kasi nga tumutulong ako sa nanay ko. Tapos ang time ko na lang, maglaro na lang po. And then po, nalipat po kami sa Pangasinan. Doon ko po na-realize yung importance nung sinabi niya. Ang hirap din po pala ng buhay sa Pangasinan. Kala ko po madali. Ilang taong ka nito? 14 years old po. Best friend mo si Jenaline po. na nagturo sa'yo ng disiplina. Dahil naging inspirasyon mo si Jenaline. Yes po. Bakit ikaw, imbis na mainggit ka, na-inspire ka? Kasi ang galing niya eh. Kaibigan ko siya. Kaya walang inggit po na namagitan sa amin. Hindi marami kasi dito yung mga magkakaibigan. Nag-iinggitan sila eh. Nagseselosan sila eh. Kahit buhay ko, ibibigay ko sa kanya before eh. Yung tinuro niya sa akin na yon, ginawa ko po yun. Nag-top po talaga ako. 3rd year hanggang 4th year, magsipag lang. Makakayanan mo pala basta't pagpursigihan Yes mo lang. po. Hanggang sa mag-college po ako, nadala ko po yung ganong trait po. Kaya lang po, after po kasi graduation, nagtrabaho na rin po ako Saan ka nakatapos? sa Caloocan Polytechnic College po. Anong natapos mo? Marketing po. Anong unang trabaho mo, Jocelyn? Direct selling yung mga beauty products po. Mahilig ka magbenta. Hindi nga po ako magaling. Wala po akong bilib sa sarili ko sa pagbebenta. Pero bakit yun ang pinasok mo? Tinry ko lang po kasi marketing nga po ako. Kailangan meron din akong sales knowledge. Pero parang hindi po talaga siya para sa akin. Actually, dumating sa point na nagbenta rin po ako ng kabaong. Hindi po talaga ako magaling. Pero dahil sa pagpupursige, kayang masolusyonan eh, no? Yes po. Yung mga taong naghihirap ngayon sa buhay, kaya lang sila hindi maging matagumpay sa buhay kasi pag may pinasok sila, hindi nila ginagalingan. Opo. Kasi kailangan yan, maging expert ka dun sa papasukin mo eh. Kasi kung hindi ko siya sinimulan noon, yung pagsasabon ko, hindi ko siya magiging expertise. Hindi ko siya magiging passion. Ikaw si Jocelyn na mahina, pero pursigido. Dahil na rin po sa motivation ko sa family ko rin po. Ano yung motivation sa family na pinaghuhugutan mo? Nung nakapag-asawa na po kasi ako, sunod-sunod na yung anak ko nun eh. Ilan? 5 po. And then po, sa akin nakatira ang nanay at tatay ko. Masaya po ako na ako po yung mag-aalaga sa kanila. Nasa probinsya na po kasi kami noon. Yung trabaho ko po noon, pawala-wala rin po. Ano yung trabaho mo nun? Sa isang cooperative po, naging manager po ako. Pero na-dissolve din po siya. Nag-sales nga po ako yung sa pagbebenta ng kabaong. Nung natuto na ako magsabon, yun po yung pilit kong ginagalingan. Kaya lang po, sobrang hirap po ng raw materials dati sa Pangasinan. Dito pa po kasi kukunin sa Manila po eh. Yung tatay ko kasi noon, lagi niya sinasabi sa akin, manager ka pero wala ka namang pera. Naisip ko na kailangan kong magsumikap. Sabi niya sa akin, mula nang pagkabata ako, ang hirap ng buhay namin hanggang ngayon. Nakikita niya rin po kasi yung hirap ng buhay namin. Kasi sa probinsya po talaga, wala po talagang ganong kagandang opportunity. Ano ang oportunidad na meron kayo noon kung bakit nasabi mo na mahirap kayo?
Si husband po kasi nagda-drive po siya. Ako po, maya't maya wala naman po akong trabaho dahil yung nanay at tatay ko po, inaalagaan ko rin po kasi sila dahil sakitin po sila. Saritan po silang ma-ospital. Sobrang hirap po. Nananalig na lang po ako sa Diyos na ang pangako niya po kasi, sumunod ka lang sa mga utos ko. Dadating at dadating ang biyaya para sa'yo. Dumating ba yung pagkakataon na halos wala kayong makain? Opo. Naghahati po yung mga anak ko sa isang Milo. 3 po silang maghahati-hati doon. Halos araw-araw kasi nasa ospital kami ng mag-asawa eh. Na-ospital po kasi yung tatay namin. Sabay-sabay ito. Yes po. Nanay ko po kasi na-stroke siya. Pabalik-balik na siya sa ospital noon. Hindi lang po 30 times silang na ospital eh. Pinaka sobrang hirap. Bibigay po sa akin ng doktor yung bill namin sa ospital. Magkano? 10,000 po. Malaki na po yun sa amin. Wala kang 10,000 nun? Wala na po. Kasi mga unang ospital niya po, inutang pa namin yun. Gagawin mo ang lahat para lang sa mga mahal mo sa buhay. Mahirap po siya pero masaya po ako. Meron pong nangyari pa na kailangan ng tatay ko ng emergency gamot. Pero wala na po ako. Paano mo ito nalagpasan lahat? Sa tulong na rin ng Panginoong Diyos po. Yun po talaga yung lagi kong pinapanalangin na sana malagpasan ko po ito. Sobrang saya ko po na naalagaan ko po sila. Naibigay ko po sa kanila yon kahit sobrang hirap po. Paano mo naitawid yung mga pambayad sa ospital, yung lahat? Actually, utang ko po yun lahat. Di ka nahihiya? Nahihiya po. Yung pinupuntahan ka po nila doon, tatawagan ka po nila maya't maya. Tapos wala po akong plano kung kailan ko po talaga siya mababayaran kasi wala naman po ako ini-expect na pambayad. Kasi hindi naman po ako mahagalaw. Hindi ko naman po magawa yung gusto ko. Noon lang po talagang nawala na yung mga magulang ko. Tsaka lang po ako nag-decide na babalik ako ng Maynila. Kahit 5 yung mga anak ko, iiwan ko sila para ulit bumawi. Maghanap ulit ng opportunity po. Pero ako lang pong dala 500. Pero po meron na po akong a-applyan noon. Nung time na yon at interview ko po yun. Sa awa naman po ng Diyos, nakapasa naman po ako. And then po, wala na po akong pagkain. Meron pong mga nag-i-invite na mga call center, pa-interview kayo, apply kayo, may libre kayong pagkain. Pwede to, sabi kong ganun. Pa-interview nga ako para makakain ako. Nakapagtrabaho pa rin po ako dito sa Maynila ng 3 years. Pero dahil sabi ko nga po, marami po kaming utang sa probinsya. Hindi rin po talaga sumasapat kasi nagbabayad pa kami ng utang. Bago mawala yung parents mo, nakapag-usap ba kayo? Opo. Ano yung pakiramdam na mawawala na sila? Kahit na anong daming pera, hindi na talaga kaya masolusyonan. Pero nandun ka, alam mong naibigay mo ang lahat. Maliit pa po yung bunso ko noon eh. Nagpapa-breastfeed pa po ako noon. Si nanay po kasi gusto niya po ako po yung kasama niya eh. Pero everyday po ng hapon kailangan ko pong umuwi dahil po kailangan ko magpa-breastfeed po. Yun na po yung mga huling mga araw na malapit na po siyang bawian ng buhay. Hingiti po siya sa akin na parang ayaw niya pong magpaiwan pero hinahayaan niya rin ako dahil kailangan niya po ng anak ko, ng nanay din. Yun po yung mahirap na part din ng buhay ko po. Wala kang guilt feeling na nawala ang nanay na hindi ko man lang nagawa itong mga bagay na to? Meron po. Kasi nga po walang-wala din po kami dati. Dahil sa pera. Na marami tao ang namamatay hindi dahil sa sakit. Maraming taong namamatay dahil kulang at kapos sa pera. Yes po. Ang nanay mo at tatay mo nabubuhay ngayon. Tapos ngayon sila dinapuan ng sakit na mayaman at negosyante ka na. Do you think mangyayari sa kanila Hindi yun? po. At saka ibibigay ko po lahat. Tatay ko po lalo. Siguro po ngayon proud na siya sa akin kasi sabi niya nga dati, ano ba yan, manager ka nga pero ganyan pa rin naman yung buhay mo. Nasa Maynila ka, iniwan mo yung mga anak mo, nakipagsapalaran ka, paano sila nabubuhay dun sa probinsya? Nagstay pa po si husband doon ng 1 month. Kubo lang po sa bahay din namin noon. After 1 month, sumunod po siya sa akin. Nag-apply din po siya ng driver dito. Iniwan po namin yung mga anak namin doon na 5. Dahil wala kayong pera. Yes, nung nagbakasyon na po sila sa school, kinuha na po namin sila dito sa Manila. Ang hirap talagang buhay sa probinsya. No? Mahirap po, nandito yung opportunity. Paano kami makakabayad ng utang kung nandun pa rin kami at wala naman akong malinaw na direksyon kung paano ko talaga siya babayaran. Kaya nung nandito na kami, habang employed po, nagbabayad kami. Actually, yung ATM namin, hindi po namin yan nahawakan mula nung naisanla namin. Kasi nga po, renew lang po ng renew. Isa pa po pala sa turning point ko yung sa probinsya po kasi, nag-conduct po ng parang survey po kung sino yung qualified for 4Ps. Na-qualify po kami, pinatawag po kami dun sa barangay namin, tapos pinakita yung listahan. Tapos nabasa ko po yung family namin na naka-level po sa poorest of the poor. Hindi pwede. Sabi kong ganun. Nag-aaral naman ako, bakit ako malalagay dito sa poorest of the poor? Kahit nakapag-aral ka, nakapagtapos ka, pwede ka pa rin mahulog dun sa poorest of the poor. Opo. Ano ang ipinangako mo sa sarili mo nung napunta ka dito sa Maynila? Gagawin ko po yung lahat para
nakakaahon kami. Kasi talaga pong utang namin lagpas tao. Magkano yung lagpas taong utang niyo dati? Mahigit 100,000 po yun. Malaki na po sa amin yun dati. Pero ngayon, yung 100,000, Naitutulong ko na po yun sa mga humihingi ng tulong sa akin. paano mo sinabi sa sarili mo na hindi ako purist of the poor? Naging employed kami for 3 years pero hindi pa rin po kami nakakaahon eh. Yung bahay po na inupahan namin parang bahay lang po ng ibon. Sabi ko, may skill naman ako. Bakit di ko kaya itry dito? Tinry ko pong magtimpla ng isang timbang dishwashing liquid. Yung formulation ko po kung gugustuhin po ng mga pagbebentahan ko. Nagustuhan naman po nila. Pinayuhan po ako ng isang pastor namin. Meron ka namang skill, sabi niya ganun. Yun na lang yung gamitin mo. At least hawak mo pa yung oras mo. Try mong magnegosyo. Na-realize ko na, oo nga, kahit naman employed ako, mula noong dalaga pa ako employed ako, pero wala naman nangyayari sa buhay ko. So gumawa po ako ng dishwashing sa timba muna po. Bukod sa dishwashing liquid, ano pa yung mga produkto niyo? Meron pong fabric conditioner, detergent powder, detergent liquid, bleach, toilet bowl cleaner. Lahat yan DIY? Yes po. Uy, ang galing ha. Yan ba yung nakikita namin sa TikTok na nagte-trending? Yes po. Paano mo naisip yung ganyang klase na negosyo? Dati po kasi akong DOST trainer sa Pangasinan po. Bilang nanay po kasi, mahal po kasi talaga yung mga household products na binibili po sa paglalaba lang. And then meron po kasi nagkandak ng training sa amin before na gumawa ng mga dishwashing, panlaba. So excited po ako para makatipid din po sa gamit namin sa bahay. Kaya lang po, medyo hindi po ako nasatisfy dun sa naturo sa akin. Nagkaroon po ako ng passion na parang mas gusto ko pa. Hindi naman po kasi talaga ako trainer before. In profession po, ako, marketing. Nag-search pa ako kung saan pa pwedeng mag-aral. Hindi po siya competitive sa market eh. Kasi unang-una yung quality niya po, hindi siya ganun kaganda. And then yung costing niya po, halos mas mataas pa dun sa branded. And then, ngayon, nakapag-come up ka into more cheaper price, tsaka mas mabilis gawin. Yes po. Inaral ko siya ng maigi. Hindi pa rin po talaga ako satisfied kasi lagi ko pong kino-compare sa mga branded yung gawa ko. Bakit yung ibang brand, tuyo yung powder nila? Bakit yung natutunan ko basa? Nagkaroon pa ng time na sinasangag ko pa yung powder. Baka ganito yung ginagawa nila. So hindi pa rin. Lalo pa po akong nagiging mas eager na matuto habang hindi ko po talaga nakukuha yung tamang formulation. Napapaniginipan ko pa siya. Ganun po ako naging passionate. Ang nagdala sa'yo sa napakagandang produkto is yung obsession mo na ma-perfect mo yung ginagawa Yes po, mo. isa po yun talaga sa goal ko. Kasi paano ko siya mabibenta kung hindi naman ako satisfied sa gawa ko? Kapag ka gusto mo talagang umasenso sa buhay, kailangan excellent job, kailangan quality. Ano yung inspirasyon mo habang ginagawa mo ito? Kasi nandun po kami sa lugar na matao po eh. Tinignan ko po yun na parang strength po nung goal ko na etong mga tao na to magiging customer ko to in time. Nagtimpla po ako, nilako ko lang po yun sa palengke po. Di ba po sa palengke, merong legit na mga nag-uupa dyan. Nakisingit lang po ako dun sa harap nila. Naglatag lang po ako ng maliit po na kahoy na ganyan. Doon po nilagay yung mga bote ng dishwashing liquid ko. Marami pong nagkakagusto, marami pong bumabalik. Yung mga katabi ko po, inaalis po nila ako. Bawal na daw doon ang another magbebenta ulit aside sa kanila. Naghanap po ako ng pesto. Doon naman po sa harap, may nag-invite po sa akin doon na kaibigan po na, dito ka muna, yung kapatid ko naman close. Sabi niya ganun. Sige, dala ko lang po talaga nun yung trolley na maliit. Tapos may payong po ako. Hindi na po ako nahiya kasi ayun po yung alam kong pwede kong pagsimulan eh. Hindi ko na po inisip na nag-aral naman ako. Binaba mo na yung pride mo? Yes po. Hanggang sa ilang linggo po nun, wala na naman po akong pwesto. May nag-invite na naman po sa akin, dito ka na lang, 50 pesos a day. Pero gulayan po yung hilera na yun eh. Tapos nilagyan ko po ng dishwashing. Nagreklamo yung likod ko sa admin ng palengke na hindi naman daw po ako allowed doon. Nung gusto mo na umahon sa buhay, lagi ka naman pinapalayas. Yes po. Hindi mo ba sinisi Diyos? Hindi po eh. Panatag po ako naghihintay sa pangako niya. Ang pangako niya po kasi sa Biblian sabi niya, sumunod ka lang at maghintay. Marami kasing tao na ganyan din yung iniisip nila pero hanggang ngayon hindi dumarating sa kanila yung tagumpay. Bakit? Sumusuko po sila eh. Sa sobrang tagal na po nilang naghihirap, dumadating po sa point na gagawa na sila ng masama. Bakit ikaw, ang tagal mong naghihirap pero hindi mo naisipang gumawa ng masama, hindi mo naisipang sumuko? Nanalig po ako sa magagawa niya. Kaya kahit pinaalis ako noon, umalis po ako. Nagkariton po ako yung mga dishwashing ko po. Pumupunta po ako sa mga karinderya, nag-aalok po ako. Tawagan niyo po ako kapag poubos na po yung dishwashing liquid po ninyo. Lahat po ng mga street doon sa amin, iniikot ko po yun para po mag-alok lang po. Grabe, lakas mo, no? Sobra po yung trauma ko sa hirap. Yun nga po yung mga anak ko nung nandito na sila sa Maynila. Sabi nung isa kong anak, Ma,
mabuti pa dito, lagi tayo nakakapag-juice. Kasi doon sa probinsya, nakakapag-juice lang tayo pag may nagpapatanim. Tapos, meron na daw pong cake sila pag nag-birthday sila. Paano naging mayaman ang isang bangketa vendor? Natuklasan ko po na may marketplace pala. Ginawa ko po siyang avenue dun sa mga products ko. Di ba po, nagtitimpla na ako. Pinost ko po doon. And then po naisip ko, trainer naman ako ng DOST before. Why not mag-offer ako ng training then magbabayad sila ng 1,000 per head. And then po, sa akin na rin sila bibili po ng materials. Hindi po ako nahiya kahit po yung bahay po namin, second floor po siya. Tapos doon po ako nagkakandak ng training. Kahit dalawa lang po yung ititrain ko kasi may goal na po talaga ako. Nung nakapag-establish po ako ng isang formulation na mura lang, ang dami ko na pong naging reseller nung time na yon. Tapos halos lahat po sa marketplace, kit ko po yung nandoon. Pumutok yung produkto mo dahil sa social media. Yes po. Finally, ibinigay na sa'yo. Opo, hindi ko po talaga siya iniisip na isa po ako sa makakapagbigay ng trabaho sa mga nawalan ng trabaho o ng negosyo sa mga nawalan ng trabaho. Ano yung mga naipundar mo? 6 na sasakyan na po meron 6 na sasakyan? Yes po. Teka na, bangketa vendor ka dati Yes. Poorest of the poorest ka. Yes po. Na-imagine mo ba magkakaroon ka 6 na kotse? Hindi po. Pangarap lang namin kahit karag-karag lang okay na sa amin eh. May bahay ka na? Opo. Saan ang bahay mo? Sa Araneta Village po. Milyon na kinigita mo ngayon. Yes po. Unti-unti nung pandemic, nabigyan mo ng hanap buhay, nagkaroon ka ng mga reseller, nagkaroon ka ng mga distributor. Opo, sa ngayon mga distributors na po ang tawag sa kanila. Ni sa guni-guni ba, naisip mo na magkakaganyan ang buhay mo? Hindi ko po siya naisip. Konting diskarte lang. Ito po kasi hindi po kailangan ng hard selling eh. Inform mo lang po yung public na meron ka pong ganitong negosyo. Sa sobrang ganda ng produkto, hindi mo na siya kailangan ibenta para mabenta. Yes po. Sa mga reseller distributor mo, may yumaman na ba dahil sa produkto na Extreme Blooms? Yes po. May distributor po ako. Taga Cavite po siya. Nung una po, pick up lang siya sa akin. Nakamotor lang po silang mag-asawa. Habang tumatagal po dahil in demand po yung products, kumuha na rin po sila ng sarili ng sasakyan, pick up. Nakapagpa-renovate na rin po sila ng sarili nilang bahay. Yung isa naman po, dati po siyang nakatira sa Riverside ng Marikina. Meron na po siyang sariling apartment na inuupahan. May sasakyan na po. Ano yung pakiramdam ng poorest of the poorest ka dati tapos may napayamang ka? Overwhelming po eh. Lagi ko pong pinagpapasalamat sa Diyos na naging daan po ako para makatulong din po sa iba. At yun po talaga yung advocacy ko. Kung nabubuhay ang nanay at tatay mo ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Nay, tay, anong gusto mo? Bibilihin ko. Gusto mo ng prutas? Yung pinakamahal pa na prutas pinakamatamis. Lahat ng gusto nyo ibibigay ko. Pwede na po namin silang ipasyal. May sasakyan na kami. Kahit kumiga pa sila sa sasakyan namin. Kahit saan nila gustong pumunta. Kahit saan kami mag-outing, magbakasyon. Kahit 1 linggo po kami ngayon sa bakasyon. Pwede po. Paano mo iahatid ang mensahe ng pagpapasalamat mo sa Diyos? Ama, salamat po ng maraming kasi may biyaya ka pong binigay sa amin na ganito. Na hindi lang po kami yung nakikinabang, kundi ang marami pa po. Sabi di ba po sa Biblia, kapag may naitulong ka, huwag mong ipagmapuri. Kasi pag pinagmapuri mo po, bayad ka na po. So kanino nang galing ang tulong? Sa Diyos po talaga. Kinikilala ko na pinanggalingan ng lahat po ng ito. Nakita niya po yung puso namin, nakita niya po yung paghihirap namin. Dahil na rin sa pag-aalaga namin sa mga magulang namin. Di ba po sabi, mahalin mo ang yung mga magulang, igalang mo. At ito ang pangalawang utos na may pangako. At ngayon po, ang pinapanalangin ko na lang po para sa mga tauhan namin na sana sila rin po pagkalooban din po ng ganitong biyaya. Ngayon may planta ka na, meron kang 6 na sasakyan, may bahay ka na, nabibili mo ng lahat ng gusto mong bilhin. Yes po. Pag nag-shopping po kami, hindi na po namin tinitignan kung magkano yung presyo. Imaginein mo, yung Jocelyn na halos walang makain. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Jocelyn, kung sumuko ka noon, kung hindi mo tinignan na ang hirap noon ay pagsubok lang o stepping stone mo lang yan, hindi ka sana nakarating dito ngayon. Kaya Jocelyn, sobrang proud talaga ako sa'yo. Dahil sobrang tatag mo, sobra yung pananampalataya mo sa Diyos na ibibigay niya kahit sobrang tagal pa. Basta maghintay ka lang na nanatiling sumusunod. Thank you. Baka meron kang oportunidad na gustong ibigay o ipamahagi sa mga viewers na na-inspire at na-motivate mo ngayon. Sige, sabihin natin. Ang ino-offer namin mga DIY kits po. Instant, magkakaroon na po kayo ng sarili niyong negosyo. Magtayo po kayo ng refilling station. Pwedeng kayo na po yung magtimpla, maging distributor po sa lugar ninyo kasi meron po kaming distributorship ngayon. Meron
meron kaming district and city or municipality distributor po. So pwede po kayong mag-apply o mag-message po sa amin sa Extreme Blooms Trading po. Pwede po kayong tumawag sa 0998-391-2661 po. Pwede po namin kayong maturuan or madiscuss tungkol po sa negosyo. Bagamat maliit po ito, lalaki rin po ito. Pagtuunan nyo lang po siya ng pansin at mahalin nyo lang po ito. Again, sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat na naghahanap ng negosyo, yung siguradong bibilhin ng tao ang home essential. Papa dishwashing liquid, bleaching soap, papa pet care, ay available po ang mga DIY kits na po pwede nyo pong gawing negosyo. Sila po ay open for district distributor, city distributor, municipal distributor, at reseller po. Yes. Sila po ay available nationwide. Yes. You can message them at Extreme Blooms Trading sa kanilang Facebook page at meron din po silang TikTok account na Extreme Blooms Trading. Kung gusto nyo pong matry ang kanilang mga DIY kits para sa inyong mga bahay, pwede na ho kayo mag-order sa kanilang Shopee account na Extreme Blooms. Baka meron kang gustong pasalamatan, i-shoutout? Family ko na sobrang supportive, yung husband ko na sobrang supportive po sa journey ko, and yung mga tauhan ko po, shout out po sa lahat ng mga kasama ko sa Extreme Blooms Trading. Maraming salamat, Miss Jocelyn. And again, do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify para makapakinig po kayo ng talaga naman pong nakakayaman na mga content. Maraming salamat sa inyo mga boss, and God bless sa inyong lahat. Thank you so much. Next Sunday. Nakapag-build ka ng shoe empire. Nung nagkaroon na po ako ng anak, nagkaroon ako ng fire mag-start ng business ko. Mga kababayan! Nagtrabahuhan, hindi overnight, isang buwan, isang taon. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin, kinikip pa rin namin yung brand. Bakit ito naisip mo? Ma-promote ulit yung Marikina made shoes. Ito kasi yung proudly made sa Marikina. Marikina City, the shoe capital of the Philippines. Sa palagay mo, hindi na masyadong napapansin yung sining ng mga Pilipino pagdating sa paggagawa ng sapatos? Sa hirap ng buhay, naman lahat nakaka-afford ng halagang 2,000 to 3,000 na shoes. Magkano mo inumpisahan yung negosyo mo? 20K sir. Paano to unti-unting lumaki? Nag-start